minamahal kong kapatid, nais kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na yumanig sa aking kaibuturan. Hindi ako nagsasalita sa inyo bilang isang taong nakabasa nito sa isang libro, kundi bilang isang taong naglakad sa lambak ng kamatayan na nakatayo sa bingit ng kawalang hanggan at nakatagpo ng Panginoong Hesus ng harapan. May sandali na huminto ang aking puso nang tumigil ang aking paghinga at naramdaman kong umalis ang aking kaluluwa sa katawang ito ng laman. Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano karupok ang buhay. Lahat ng iniisip mong mahalaga rito, ang iyong pera, ang iyong mga kasiyahan, ang iyong mga pagnanasa, ay biglang nawawala ng kabuluhan. Nang sa sandaling iyon, dinala ako sa isang pangitain ng kaluwalhatian kung saan nakita ko ang hari ng mga hari na nakatayo sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay parang apoy. Ang kanyang pag-ibig ay nakalulukob, ngunit ang kanyang katotohanan ay tumagos sa akin ng mas malalim kaysa sa anumang espada. Tumingin siya sa akin at sa isang boses na banayad at matatag, nagsimula siyang magsalita. Aniya, anak ko, marami ang namamatay, hindi dahil hindi nila narinig ang pangalan ko, kundi dahil nakagapos sila ng mga tanikala na ayaw nilang kilalanin. Nanginig ako habang nagsasalita siya dahil naramdaman kong hiniwa ako ng bawat salita. Pagkatapos ay may sinabi siyang isang bagay na ikinagulat ko. Maging ang mga nakatagong kasalanan ng laman ay nagdudulot ng dalamhati sa aking espiritu. Maging ang mga lihim na ipinagpapaumanhin ng mga tao ay nakasulat sa harap ko sa liwanag. At naunawaan ko na ang tinutukoy niya ay ang pansariling kasiyahan, ang tinatawag nating masturbasyon. Ipinakita niya sa akin kung paanong napakarami sa kanyang mga anak ang palihim na nahuhulog dito. Sinasabi sa kanilang sarili na wala itong nakasasama sa sino man. Ako lang iyon, ngunit ipinahayag niya na sa bawat pagkakataon, ginagamit ito ng kaaway upang magtanim ng mga binhi ng kahihiyan, kalibugan, at pagkaalipin. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi malayang dumadaloy kapag ang puso ay nahahati sa pagitan ng kabanalan at nakatagong pagpapakasasa. Sumigaw ako sa pangitaing iyon, Panginoon, sino nga ba ang magiging malaya? At ang kanyang sagot ay sumira sa akin. Sinabi niya, sapat na ang aking dugo. Nanaig na ang aking krus, ngunit ang aking bayan ay dapat lumapit sa liwanag. Dapat nilang isuko maging ang kanilang mga pribadong pagnanasa, sapagkat nais ko ang kadalisayan, hindi lamang sa kanilang mga kilos, kundi pati na rin sa kanilang mga imahinasyon at kanilang mga lihim na buhay. Bigla kong nakita ang mga kadenang nahuhulog mula sa mga kalalakihan at kababaihang nagtaas ng kanilang mga kamay sa pagsuko. Nakita ko ang mga ilog ng tubig na buhay na dumadaloy sa mga pusong dating tuyot dahil sa pagkakasala. At sinabi niya, kapag sumuko sila sa akin, bibigyan ko sila ng kagalakang higit pa sa kasiyahang hinanap nila sa kadiliman. Bibigyan ko sila ng kapangyarihang higit pa sa kahinaang inakala nilang hindi masisira. Sabihin mo sa kanila na hindi ako narito upang humatol kundi upang magligtas. Mga minamahal, bumalik ako mula sa pakikipagtagpo na iyon na may apoy sa aking kaluluwa. Hindi ito tungkol sa pagkondena. Ito ay tungkol sa kalayaan. Hindi inihahayag ng Panginoon ang nakatagong kasalanan upang tayo ay ipahiya, kundi upang dalhin tayo sa kanyang kahangahangang liwanag. Ito ang ipinakita niya sa akin. Kung nahihirapan ka, hindi ka nag-iisa, pero dapat mo itong iharap sa kanya. Hindi mo ito dapat itago. Hindi mo ito dapat bigyang katwiran. Magtapat, sumuko, at hayaang hugasan ka ng dugo ni Jesus. At kapag dumating ang tukso, itaas ang iyong mga mata at sabihin, Jesus, ikaw ang aking kasiyahan. Ikaw ang aking kagalakan. Ikaw ang aking lakas. Sapagkat ipinangako niya sa akin sa lugar na iyon na lagpas sa kamatayan, ang aking biyaya ay higit na dakila kaysa sa bawat tukso. Ang aking espiritu ay mas malakas kaysa sa bawat tanikala. Kung kakapit sila sa akin, palalayain ko sila. Kaya ngayon, huwag kayong maglakad ng palihim na may kahihiyan. Huwag kayong mamuhay ng magkakawatak-watak. Halika sa liwanag at hayaan mong bigyan ka ng Panginoon ng kalayaan. Buhay at kagalakan na hindi kayang ibigay ng anumang kasalanan. Siya ay handa. Siya ay naghihintay. At mahal ka niya ng higit pa sa iyong inaakala. Nang tawirin ko ang hangganan ng buhay at kamatayan, natuklasan ko kung gaano talaga kanipis ang tabing. Isang sandali ay narito ako sa katawan. Napapaligiran ng natural na mundo. At sa sumunod na sandali ay dinala ako sa isang kaharian na halos hindi mailarawan ng mga salita. Wala na ang mga pisikal na pandama, ngunit bawat pandama ay mas matalas kaysa sa anumang bagay na aking naranasan. Walang bigat ng laman na magpapahina sa aking espiritu. Sa sandaling iyon ko napagtanto kung gaano karaming
Mga bagay na sa tingin ko ay mahalaga, sa mundo ay walang halaga sa kawalang hanggan. Mga ari-arian, posisyon, titulo, kasiyahan, lahat ng ito ay nabura sa isang hininga lamang. Nakatayo ako ng lantad sa harap ng katotohanan ng walang hanggan at walang anumang maitatago. Habang papalapit ako sa kaharian na iyon, isang malaking kamalayan ang dumating sa akin na ang bawat nakatagong kaisipan, bawat kilos na ginagawa ng palihim, bawat pagpapakasasa na isinasagawa sa likod ng mga nakasarang pinto ay hindi nakatago sa paningin ng Diyos. Sa lupa, natututo tayong magtago, magmukhang malinis sa harap ng iba, habang sa loob ay nakikipagbuno tayo sa mga labanang hindi natin inaamin. Ngunit sa harapan ng langit, walang maskara, walang takip, walang dahilan. Ang dating sinabi ko sa aking sarili na pribado ay nabuksan na parang isang libro sa harap ng isang banal na liwanag. Ito ay isang nakakagulat at nakapanlulumong realisasyon at naramdaman ko ang bigat nito sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Pagkatapos ay dumating ang pinakamatinding karanasan, ang pagkaunawa sa mga nakatagong kasalanan ng laman. Noon ko pa man alam na binabalaan tayo ng mga banal na kasulatan na maging banal sa katawan at espiritu, ngunit sa pagkakatayo noon hindi na ito teorya, hindi na isang sermon kundi realidad. Inihayag ng Panginoon kung paano ang mga lihim na bagay na ating tinatanggihan sa lupa ay hindi tinatanggihan sa kawalang hanggan. Ang mga kasalanang walang ibang nakakakita ay hindi mas mapanganib kaysa sa mga nagawa ng hayagan. Sa katunayan, ang mga nakatago ay maaring mas mapanganib dahil ang mga ito ay nababalot ng panlilinlang at ang kaaway ay nananaig sa lihim. Para itong isang liwanag na tumatanglaw sa pinakamalalalim na sulok ng puso, inilalantad ang mismong mga lugar na pilit nating ikinukubli. Ang mga pagpapakasasa ng laman na idinadahilan ng mga tao sa kanilang sarili na sinasabing ang mga ito ay walang pinsala ay naiswalat kung ano talaga sila. Mga tanikalang gumagapos sa kaluluwa, mga pabigat na humahadlang sa espiritu sa pagimbog at mga harang na naglalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Diya't sa pahayag na iyon, naunawaan ko kung bakit maraming buhay ang walang kapangyarihan, hindi makalakad sa tagumpay at hindi maramdaman ang kapuspusan ng espiritu. Hindi dahil sa ayaw magbigay ng Diyos ng kapangyarihan, kundi dahil ang kanyang mga anak ay kumakapit sa mga bagay na nagpapalungkot sa kanyang presensya. Sa sandaling iyon sa kabila ng kamatayan, natanto ko na ang anumang itinatago natin dito ay ihahayag doon. Ang anumang idinadahilan natin dito ay hahatulan doon. Ang anumang pinagtatawanan natin dito ay ipagluluksa doon. At sa seryosong engkwentrong iyon, nakita ko na maging ang mga nakatagong kasalanan ng laman ay mga usaping may bigat na pang-eternidad, mga bagay na nangangailangan ng pagsisisi, pagsuko, at paglilinis sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. Nang magsalita ang Panginoon, ang kanyang mga salita ay may bigat na hindi kayang lubos na makuha ng anumang wika ng tao. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing at ng hindi matitinag na autoridad at gayunman ang bawat pantig ay direktang humiwa sa kaibuturan ng aking pagkatao. Sabi niya, maging ang mga nakatagong kasalanan ng laman ay nagpapalungkot sa aking espiritu. Sa sandaling binigkas ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang katotohanan kung gaano kaseryoso ang katotohanan ito. Madalas nating iniisip ang kasalanan sa aspeto lamang ng nakikita ng iba, ang mga hayag na kabiguan, ang mga iskandalong pumuputok sa madla. Ngunit isiniwalat niya sa akin na ang ginagawa natin ng lihim, ang inaalagaan natin sa katahimikan ng ating mga puso at sa likod ng mga nakakandadong pinto, ay hindi nakatago sa kanya. Ito ay nakasulat sa kanyang harapan gaya ng liwanag at nagdudulot ito ng pighati sa kanyang espiritu na nananahan sa atin. Ipinaintindi sa akin na ang banal na espiritu ay hindi lamang isang puwersa o isang malayong presensya, kundi isang persona na nakakaramdam, nananabik sa pakikipag-ugnayan sa atin at lubhang sensitibo sa kung ano ang hinahayaan nating pumasok sa ating buhay. Sa bawat pagkakataong ibinibigay natin ang ating sarili sa kahalayan, sa bawat oras na nagpapakasasa tayo sa mga pagnanasa ng laman, kahit sa pribado sinusugatan nito ang kanyang pakikisama sa atin. Hindi niya tayo agad nilalayasan, ngunit nalulungkot siya. Naglalagay ito ng harang sa pagitan natin at ng kapuspusan ng kanyang kapangyarihan. Kung paano ang usok ay pumupuno sa isang malinis na silid at nagpapabigat sa paghinga, ang lihim na pagpapakasasa ay nagpapalabo sa kaluluwa at nagpapighati sa espiritu. Ipinakita sa akin ng Panginoon kung gaano karami sa kanyang mga anak ang nananalangin para sa muling pagkabuhay. Revival, sumisigaw para sa mga himala
at nananabik sa apoy ng Diyos, ngunit ang apoy ay hindi mahuhulog kung saan ang dambana ay nadungisan. Gusto ng mga tao ang kapangyarihan ng walang kalinisan. Gusto nila ang pagpapala ng walang pagsuko. At iniisip nila na maari silang magkaroon ng lihim na buhay ng pagpapakasasa habang dala pa rin yung kanyang presensya. Ngunit nalinaw, niya na ang kanyang espiritu ay hindi lubos na mananahan sa isang pusong nahahati. Ang mga lihim na kasalanan na ating idinadahilan ang siyang nagiging mga leak o butas na umuubos sa ating pagkapahid. Anointing, ang mga lamat kung saan tumatakas ang kagalakan at lakas, ang mga tuntungan kung saan sumisingit ang kaaway at bumubulong ng kahihiyan. Nabigla ako sa kung gaano natin kagaang tinatrato ang mga bagay na ito sa lupa. Ang mga lalaki ay nagtatawanan, ang mga babae ay nagdadahilan at ginagawang normal ng mundo ang tinatawag ng Diyos na karumihan. Sinasabi nila, wala naman itong nasasaktan, ito ay aking pribadong pakikibaka. Ito ay natural lamang. Ngunit sa banal na engkwentrong iyon, nakita ko na sa bawat pagkakataon na ang isang mananampalataya ay nagpapakatalo sa lihim na pagpapakasasa para itong pagpako ng panibagong sugat sa pakikisama ni Kristo sa kanyang bayan. Hindi lamang ito isang pribadong gawa. Mayroon itong mga espiritual na bunga na kumakalat sa ating paglalakad, sa ating mga panalangin, sa ating mga relasyon, at sa ating tadhana. Ang mga mata ng Panginoon ay puno ng kapwa-apoy at habag habang inihahayag niya ito sa akin. Apoy, dahil siya ay banal at hindi maaring ibaba ang kanyang pamantayan. Habag, dahil nananabik siyang palayain ng kanyang bayan mula sa mismong mga tanikala na tinanggap na nila bilang normal. Hindi niya binibigkas ang mga salitang ito upang mangondena, kundi upang gumising, upang linawin na walang nakatago na tunay na nakatago sa kanya at ang ginagawa sa kadiliman ay dinadala sa liwanag ng eternidad kung saan ang kanyang espiritu ay maaring magalak sa kadalisayan o magpighati sa kompromiso. Nang idilat ng Panginoon ang aking mga mata, ipinakita niya sa akin kung paano ang gawaing tinatawag ng marami na maliit o walang masama ay nagtataglay ng nakatagong kapangyarihan upang umalipin. Ang masturbasyon, na idinadahilan ng marami sa lihim at minaliit bilang isang pribadong usapin, ay isiniwalat sa akin bilang isang binhi na itinatanim ng kaaway sa lupa ng puso. Sa una parang wala itong saysay, tila nagbibigay ito ng panandaliang ginhawa. Paglabas ng tensyon, isang lumilipas na pakiramdam ng kasiyahan. Ngunit ipinakita sa akin ng Espiritu ng Panginoon na ang kasunod nito ay hindi kalayaan, kundi isang tanikala. Ang sarap ay mabilis na naglalaho, ngunit ang markang iniwan nito sa kaluluwa ay nananatili. Sa bawat gawa, nagtatanim ang kaaway ng binhi ng kahalayan, at mula sa binhing iyon ang kahihiyan ay nagsisimulang lumago, ang pagkakasala ay nagsisimulang kumalat, at ang pagkakagapos ay lalong tumitindi. Ipinaintindi sa akin na ang siklong ito ay hindi aksidente. Alam ng kaharian ng kadiliman ang kahinaan ng laman ng tao, at sinasamantala nito ang kahinaang iyon sa mga lihim na dako. Sinasabi ng isang lalaki sa kanyang sarili na wala itong nasasaktan. Ngunit ang totoo ay pinapahina nito ang kanyang espiritu, inuubos ang kanyang tapang, at pinalalabo ang kanyang isip. Ang isang babae ay maaring bumulong sa kanyang puso na ito ang kanyang pribadong ginhawa. Ngunit sa katotohanan, nagbubukas ito ng pintuan para sa kahihiyan at kalituhan na pumasok sa kanyang buhay. Ang lihim na pagpapakasasa ay hindi nananatiling tago. Nagbubunga ito at ang bungang iyon ay kapaitan, pansariling pagkondena at kawalan ng kakayahang lumakad ng may katapangan sa presensya ng Diyos. Ipinakita sa akin ng Panginoon kung paanong ang kahihiyan ay nagiging kasama ng mga sumusuko sa lihim na gawaing ito. Pagkatapos ng sandaling iyon, mayroong mabigat na katahimikan sa kaluluwa. Bumubulong ang kaaway, ikaw ay marumi, ikaw ay hindi karapat-dapat, hindi ka magagamit ng Diyos, at bagaman ang dugo ni Kristo ay makapangyarihang maglinis, ang pusong nananatili sa siklong ito ay madalas na nag-aatubiling lumapit sa liwanag, kaya't ang kahihiyan ay lalong lumalalim. Nagiging isa itong mabigat na kasuotan na nagpapabigat sa pagsamba, sumasakal sa panalangin, at nagpapatahimik sa tinig ng pananampalataya. Ang bayan ng Diyos ay nagsisimulang umurong, hindi na matapang sa harap ng kanyang trono. Wala nang tiwala sa kanyang pag-ibig dahil nararamdaman nilang sila ay nakatanikala sa kanilang mga pribadong kabiguan. Kasabay ng kahihiyan ay lumalago ang kahalayan. Isang gutom na tila hindi kailanman nabubusog. Ang dating paminsan-pansing pagpapakasasa ay nagiging ugali. At ang dating ugali ay nagiging isang kuta, stronghold.
Ang isip ay nasasanay na humanap ng ginhawa sa pantasya sa halip na mamahinga sa presensya ng Panginoon. Ginugulo ng kaaway ang imahinasyon, pinupuno ito ng mga maruruming imahe, at di nagtagal ang puso ay hindi nadalisay, kundi nadungisa ng mismong mga bagay na pinagninilayan nito. Nais ng Espiritu ng Diyos na punuin ang panloob na buhay ng kabanalan, ngunit ang kahalayan ay nagtatayo ng mga pader na humaharang sa kanyang daloy. At doon na dumarating ang pagkaalipin, bondage. Ang tila isang pagpipilian sa simula ay nagiging parang bilangguan, di nagtagal. Sinasabi ng tao, kaya kong huminto anumang oras na gusto ko. Ngunit kapag tumaas ang tukso, natutuklasan nilang mahina ang kanilang kalooban. Natatagpuan nila ang kanilang sarili na nakulong sa mismong bagay na akala nila ay kontrolado nila. Ito ang disenyo ng kaaway. Kumuha ng isang bagay na mukhang walang pinsala, itanim ito sa lihim, diligan ito ng kahihiyan at kahalayan, hanggang sa huli ay maramdaman ng kaluluwa na siya ay gapos at walang kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit isiniwalat sa akin ng Panginoon na ang masturbasyon ay hindi lamang isang pribadong usapin ng laman, kundi isang espiritual na silo na bumibihag sa mga puso at pumipigil sa kanila sa paglakad sa kalayaan na binili niya ng sarili niyang dugo. Nang magsalita ang Panginoon tungkol sa kalayaan, pinalinaw niya sa akin na walang sinumang makasisira sa mga tanikalang ito sa pamamagitan ng lakas ng tao lamang. Ang laman ay mahina at ang kalooban ng tao, gaano man ito kapursigido, ay tuluyang bumabaluktot sa ilalim ng bigat ng tukso. Ngunit isiniwalat niya na ang dugo ni Jesus ang susi, ang tanging kapangyarihang sapat na lakas upang durugin ang pagkakagapos sa lihim na kasalanan. Sa engkwentrong iyon, nakita ko ang isang pangitay ng mga lalaki at babae na nagtataas ng kanilang mga kamay. Ipinagtatapat ang kanilang itinago at habang binibigkas ng kanilang mga labi ang katotohanan, ang mga tanikalang hindi nakikita noon ay biglang nagbitak at nalaglag sa lupa. Hindi ang kanilang pagsisikap ang nakasira sa mga tanikala, kundi ang kanilang pagsuko sa kapangyarihan ng kanyang dugo. Naunawaan ko noon na ang pagtatapat, confession, ay hindi lamang pag-amin sa kabiguan, kundi pag-ayo ng sarili sa katotohanan ng Diyos. Kapag pinangalanan ng dila ang itinago ng puso, nawawala ng kapit ang kadiliman. Ang kaaway ay lumalago sa lihim, ngunit kapag ang kasalanan ay dinala sa liwanag sa harap ng Panginoon, hindi na nito mapananatili ang kapangyarihan nito. Ito ang dahilan kung bakit ipinilit ng Espiritu sa akin na ang kalayaan ay nagsisimula sa katapatan, hanggat ang isang tao ay nagtatago, nagdadahilan, o binibigyang katwiran ng kanyang pagpapakasasa. Ang pinto ay nananatiling sarado sa paghilom. Ngunit sa sandaling sabihin nila, Panginoon, ito ang aking pakikibaka, ibinibigay ko ito sa iyo. Ang dugo ay magsisimulang dumaloy na parang isang naglilinis na ilog, hinuhugasan ng puso at binabasag ang kapit ng pagkakasala. Ipinakita rin sa akin ng Panginoon na ang pagsuko ay higit pa sa isang beses na panalangin. Ito ay ang pang-araw-araw na paglalatag ng sarili, pagpapasailalim ng mga pagnanasa, at sadyang pagbaling ng mga mata mula sa tukso patungo sa krus. Itinaturo ng mundo sa mga tao na i-manage ang kasalanan. Kontrolin ito sa pamamagitan ng disiplina. O ilihis ito sa ibang kaligayahan. Ngunit isiniwalat ng langit na sa pamamagitan lamang ng pagkamatay sa sarili, darating ang tunay na kalayaan. Ang pagsuko ay hindi kahinaan kundi kalakasan, dahil binubuksan nito ang kaluluwa sa kapangyarihan ng Espiritu. Kapag sinabi ng isang tao, huwag ang kalooban ko, kundi ang sa iyo ang mangyari, ipinapalit nila ang karupukan ng sarili nilang kalooban para sa hindi mapipigil ang lakas ng Panginoon. Ang dugo ni Jesus ay higit pa sa nagpapatawad. Ito ay nagpapanumbalik, nagpapanibago, at naglilinis sa mismong mga imahinasyon na dati ay nadungisan. Sa pangitain, nakita ko ang mga mukha ng mga dating lumakad sa kahihiyan na biglang nagningning sa kagalakan habang ang pasanin ay naalis. Ang kanilang mga panalangin ay naging matapang muli. Ang kanilang pagsamba ay naging malaya, at ang kanilang mga puso ay napuno ng kapayapaan. Sabi ng Panginoon, hindi ako naglalantad upang manira, naglalantad ako upang magpagaling. Hindi ako nansisisi upang mangondena, nansisisi ako upang maglinis. Ang hindi kailanman makakamit ng tao sa pamamagitan ng pagsisikap ay natapos sa isang sandali ng mahawakan ng dugo ang kaluluwa. Ang kalayaan ay hindi iniharap sa akin bilang isang malayong layunin, kundi bilang isang kasalukuyang realidad para sa lahat ng nagnanais humakbang patungo sa liwanag. Tiniyak na ito ng krus, binili na ito ng dugo,
Ngunit marami ang hindi lumalakad dito dahil pinipigil nila ang kanilang pagtatapat, idinedelay nila ang kanilang pagsuko, at nagtitiwala sila sa sarili nilang lakas sa halip na mamahinga sa natapos ng gawa ni Hesukristo. Nang ihayag ng Panginoon ang kanyang puso, ipinakita niya sa akin na ang kanyang naisin ay hindi lamang upang kumuha ng anuman mula sa kanyang bayan, kundi upang punuin sila ng isang bagay na higit na dakila. Sabi niya, bibigyan ko sila ng kagalakang mas higit pa sa sarap na hinanap nila sa kadiliman. Bibigyan ko sila ng kapangyarihang mas higit pa sa kahinang akala nila ay hindi mababali. Ang mga salitang ito ay tumagos sa akin dahil natanto ko kung gaano kadalas makontento ang mga mananampalataya sa mga peking kasiyahan. Kumakapit sila sa pansamantalang ginhawa na nagiiwan sa kanila na walang laman sa halip na abutin ang bukal ng tubig na buhay na hindi kailanman natutuyo. Sa pangitain, nakita ko ang mga taong dating humahabol sa lihim na pagpapakasasa na ngayon ay nakatayo na may nagliliwanag na mga mukha, umaapaw sa kapayapaan at kagalakan dahil natuklasan nila na ang hindi kailanman kayang busugin. Ng laman ay kayang paapawin ng espiritu ng sagana. Ipinakita sa akin ng Panginoon kung paanong ang kagalakan sa kanyang presensya ay hindi mababaw o lumilipas. Ang mga sumusuko sa lihim na kasalanan ay nakakatuklas na ang kahihiyang dating dumiin sa kanila ay napapalitan ng isang banal na katapangan, holy boldness. Ang parehong katapangan na nagpapahintulot sa isang mananampalataya na itaas ang kanilang mga kamay ng walang takot, manalangin ng walang pagkakasala, at lumakad ng wala ang palagiang anino ng pagkondena. Ang kagalakang ito ay hindi lamang isang emosyon. Ito ay lakas. Pinapalakas nito ang mananampalataya na labanan ng tukso. Itinatali nito ang puso sa kabanalan at nagiging kalasag ito laban sa mga kasinungalingan ng kaaway na bumubulong, ikaw ay nakatali pa rin. Sa engkwentrong iyon, naunawaan ko rin na ang kapangyarihan ay dumadaloy kung saan naibabalik ang kadalisayan. Hindi maaaring magbuhos ang Panginoon ng bagong alak sa mga lumang sisidlang balat at hindi niya maaaring ilabas ang kanyang buong autoridad sa isang sisidlan na tumatangging linisin. Ngunit kapag ang puso ay dinadalisay ng dugo, kapag ang isip ay binago ng espiritu, saka magsisimulang lumakad ang mananampalataya sa isang lakas na hindi nila alam na kaya nilang taglayin. Ang mga panalangin dating mahina ay nagsisimulang magdala ng apoy. Ang pagsambang dating mabigat ay napupuno ng kalayahan. Ang mismong mga lugar kung saan sila dating nanghihina ay nagiging mga patotoo ng lakas ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan nila. Nakita ko sa pangitain kung paano kukunin ng Espiritu ng Diyos ang mga dating nagtago sa kahihiyan at iaangat sila bilang mga saksi ng biyaya. Ang kanilang buhay ay naging buhay na patunay na walang kadena ang napakatibay para kay Jesus, walang adiksyon na napakalakas para sa kanyang dugo, walang kadiliman na napakalalim para sa kanyang liwanag. Ang kagalakang dala nila ay hindi mababaw kundi isang nagniningning na patotoo na umaapaw sa iba, na sumisira sa kasinungalingan na ang pagkaalipin ay kailangang tumagal habang buhay. Ang kapangyarihang dala nila ay hindi ang sariling disiplina kundi ang mismong lakas ni Kristo na nananahan sa kanila, na nagbibigay daan sa kanila na lumakad sa kadalisayan, kabanalan at tagumpay. Malinaw ang pangako ng Panginoon. Ang kanyang iniaalok ay higit na nakahihigit sa kung ano ang ipinapangako ng kasalanan. Ang panandaliang kasiyahan ng pagpapakasasa ay hindi maihahambing sa walang hanggang kagalakan ng kanyang presensya. Ang ilusyon ng lakas na ipinapangako ng tukso ay hindi kayang tapatan ng walang hanggang kapangyarihang ibinibigay niya sa mga lubos na sumusuko sa kanyang mga kamay.